Welcome back. Ang pamagat ng pelikula na ating pakikinggan ngayon ay As the Gods Will. Ito ay isang supernatural horror na Japanese na pelikula. So sit back, relax and enjoy. Ang tatlong estudyante na si Shun, Amaya at Ichika ay pinakita habang inirereklamo sa Diyos ang napakaboring nilang buhay. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Shun kasama ang mga kaibigan habang nasa loob ng isang classroom kung saan pilit silang pinaglalaro ng isang daruma dal. Ang pangalan ng laro ay Daruma Sengaku Ronda kung saan ang walang katawang dal ay nasa taas ng isang lamesa. Haharap ang dal pagkatapos niyang kumanta at kung may makitang gumagalaw ay papatayin at gagawing red marbles. Ang pelikula ay para ding Squid Game guys pero mas nauna itong lumabas at may halo magic. Ang mga natitirang estudyante ay nagsimulang magpanik dahil wala silang alam tungkol sa rules ng laro at takot na magaya sa mga patay na kaklase. Isa-isang pinatay ng dal ang mga estudyante na nakikitang gumagalaw. Ang dalawang estudyante ay sinubukang buksan ang pintuan para makatakas ngunit ito ay nakalak. Nahuli silang gumagalaw ng dal at agad na pinatay. Isang gamer na lalaki ang biglang nagsalita at inabasa ang nakasulat sa likod ng dal. Ang nakasulat na message ay, patatapos ang laro kumapit-pindot nila ang buton. Isang lalaki ang mabilis na tumakbo para pindutin ang buton, ngunit biglang humarap ang dal at pinatay siya. Biglang napansin ni Shun ang timer sa likod ng dal at na-realize na wala na silang natitirang oras. Pagkatapos na marinig ang sinabi, iba pang mga estudyante ang tumakbo para ito'y pindutin subalit silang lahat ay nabigo. Sa huli, si Shun at ang gamer boy na lang ang natira habang ang ibang hakasa ay natin ng red marbles dahilan para maging imposible na para maabot ng dalawa ang dal nang hindi nadudulas. Nang malapit ng maubos ang oras, nakaisip ng ideya ang gamer at sinabi kay Shun na gamitin ang kanyang likod para tumalon at hindi matapakan ang mga patay na katawan at upang madaling mapindot ang buton. Tumalon si Shun ng napakalayo at napindot ang buton kaya natapos ang laro. Habang sila ay nagdidiwang, dineklara ng dal na si Shun lang ang nanalo at pinatay ang matitirang estudyante. Bumalik ang eksena sa nakaraan. Habang siya ay naglalakad kasama ang kaibigang gamer, sinabihan siya nitong yiyaing lumabas si Ichika pagkatapos na mumiti sa kanya. Si Ichika ay isa ding estudyante sa paaralan na mahilig din maglaro ng mga video games. Subalit wala siyang nararamdaman kay Ichika at kaibigan lang ang turing niya dito. Habang silang dalawa ay papunta sa classroom, nakita nila si Amaya habang binubugbog ang ibang estudyante. Nakatulog si Shan sa gitna ng pagtuturo at nagising dahil sa kakaibang boses na narinig. Pagkatapos ay biglang sumabog ang ulo ng kanyang guro at tumabas ang darumatan. Sa kasalukuyan, si Shun ay nagdarasal sa Diyos na ibalik na ang kanyang boring na buhay. Samantala, si Ichika ay pumunta sa kanilang classroom at asindak pagkatapos na makita ang kondisyon sa loob. Tinanong ni Shun kung ano ang nangyayari subalit pareho silang walang alam. Sinubukan nilang tawagan ang mga pulis ngunit walang kahit na isang bar ng signal. Ang darumadal ay tinawag siyang daga at isang pusa ang darating para siya ay kunin. Sinubukan nilang tumakas sa eskwelahan ngunit lahat ng pintuan ay nakalak at ang mga bintana ay hindi na mabuksan at mabasag. Tumakbo ang dalawa papunta sa basketball court at nasurpresa nang makita ang mga estudyanteng nakasuot ng mouse costume. Sila ang ibang estudyanteng nakaligtas sa darumatal. Nakita nila sa sahig ang mensaheng ilagay ang bell sa pusa para matapos ang laro. Inutusan silang magsuot ng mouse costume ng isang estudyante nang biglang bumukas ang sahig at lumabas ang higanting pusa. Ang higanting pusa ay isa-isang kinain ng mga estudyante na nagdulot ng pagpanik sa lugar. Napansin ni Shun ang timer sa bell. Ipinaalam niya sa lahat na matatapos lang ang laro kung maipapasok nila ang bell sa ring na nakalatay sa leeg ng pusa. Isang estudyanteng magaling mag-basketball ang sinubukang ipasok ang bell, ngunit ito ay nasa loob ng pusa. Itinapon ito pabalik sa kanya na kaagad ditong ikinasawi. Napansin ni Shun na ang mga nakasuot lang ng costume na daga ang pinapatay ng pusa. Agad niyang pinahubad ang mga nakasuot ng costume. Saglit na tumigil ang pusa ngunit silang lahat ay naging punterya na nang wala nang makitang daga ang pusa. Ang mga estudyante ay napasigaw sa takot at nagsimulang magtakbuhan. Natumba si Ichika sa sahig sa gitna ng kabuluhan. Nagmadaling magsuot ng mouse costume si Shun at sinimulang guluhin ang pusa. Kanya din na-realize na sa pamamagitan ng pagsuot ng costume ay maririnig nila ang boses ng pusa. All this time, ang kawawang pusa ay gusto lang naman palang magpakamot sa likod para makatulog ng mahimbing. Si Shun ay nagmadaling pumunta sa likod at sinimula ng pagkamot. Sinabihan niya din ng mga kasama na tulungan siya at doon na nakatulog ang pusa. Nang nakatulog na ang pusa, kinuha ni Shun ang bell para ito ay ipasok. Subalit kumontra ang ibang estudyante dahil kanilang inisip na ang kaisa-isang mag-shoot ng bell ang tanging maniligtas at mananalo sa laro. Nagsimula silang mag-away-away at mag-agawan sa bell. Nagising ang pusa dahil sa ingay nila at nagsimulang atakihin ang mga estudyante. Si Shun ay nakaisip ng plano. Sinama niya si Ichika papasok sa isang kwarto para itago ang bell upang magmukhang regular na bola at upang marinlam ang pusa. Sinubukan nilang ipasok ang bola ngunit ito ay tumalbog sa ring nang biglang dumating si Amaya at dinafdaf ang bell para matapos ang laro. Dineklara ng pusa na si Shun, Ichika at Amaya ang mga nanalo. Tinanong ni Shun kung ano ang mangyayari sa mga estudyanteng natalo, ngunit bago siya makakuha ng sagot ay biglang pinatay ni Amaya ang natalong estudyante. Sinabi ni Amaya na ang malalakas lang ang pwedeng mabuhay at ito ay utos ng Diyos. Ninapitan ni Amaya si Shun at sinabing pareho silang deserving manalo para mabuhay. Hindi sumang-ayon si Ichika at sinabing si Shun ay mas mabait, mas malakas at mas matalino kay Amaya.
Naimiss si Amaya at sinubukang atakihin si Ichika, ngunit ang pusa ay biglang palabas ng gas galing sa bibig dahilan upang sila ay mawala ng malay. Sa sumunod na eksena, ibinalita sa isang TV channel na ang mga nangyayari sa eskwelahan ay kagagawa ng mga terorista. Pinakita din sa isang report ang isang malaking cube habang lumilipad sa buong lungsod. Malat din sa internet na ang mga survivor sa mga laro ay mga anak ng Diyos dahil sa nakayanan nilang malampasan ang mga napakahirap na pagsubok. Sunod na pinakita ang isang pulubi habang inaayos ang seram radyo sa pamamagitan lang ng paghawak dito. Nagising si Shun sa loob ng cube kasama ang ibang survivor. Si Takumi, ang kababatang kaibigan, si Kiara, at isang matalino pero aroganting estudyante na si Teyopa. Hindi makapaniwala si Shun na naglalaro pa rin siya ng nakamamatay na laro. Sinubukan niyang tumakas ngunit ang lahat ng pinto ay nakala. Ipinaalam ni Teyopa na ang tanging paraan lang para makalabas sa kwarto ay sa pamamagitan ng pagkapanalo. Anyang ipinagmayabang na ang kanyang talino maghahatid sa kanyang pagkapanalo. Lumabas ang isang screen at pinaalam sa kanila na dapat nilang mahanap ang 7 susi para mag-advance sa next round. Doon pumasok ang mga wooden doll. Pinakilala nila ang bawat isa at ang rules ng laro. Ang bawat manlalaro ay pipirinan at ang mga doll ay iikot sa manlalaro habang kumakanta. Pagkatapos ng kanta, ang manlalaro ay dapat hulaan kung alin sa 4 na wooden doll ang nasa likod sa loob lang ng 10 segundo. Ang hindi makakakuha ng tamang sagot ay magre-resulta sa kanilang kamatayan. Subalit kung matalo ang mga wooden doll sa laro, sila ay sasabog at nagbibigay ng susi para mabuksan ang pintuan papunta sa sunod na laro. Ang overconfident na si Teyoka ang nauna at sumunod naman si Tiara. Silang pareho ay nabigong mapasagot ng tama at namatay. Sunod na nilapitan ng mga doll si Takumi pero iginiit ni Shun na siya ang mauna. Dahil sa kanyang talino at diskarte, siya ay nanalo nang nagawa niyang malaman ang pagkakaiba ng kanilang mga boses gamit ang kanyang cellphone. Kanyang nirecord ang kanilang mga boses habang naglalaro si Tiara. Ang mga wooden doll ay sumabog at nag-iwan ng isang susi na kinuha ni Shun at lumabas ng kwarto kasama si Takumi. Sa paglabas, nakita nila ang isang lalaki na hinahabol ng isang pangit at nakakatakot na doll. Iniling ng tumatakbong lalaki na hawakan ng kanyang kamay para siya ay mailigtas. Kanyang nabanggit na hindi kayang saktan ng doll ang mga taong magkakahawak ng kamay. Anilam na pagpasyahang tulungan ng lalaki at ang doll ay umalis dahil sa inggit ng totoong pagkakaibigan. Bigla nilang narinig ang sigaw ng isang babae. Pumakbo sila at nakita si Ichika habang tumatakbo palayo sa nakakakilabot na doll. Agad na tumadon si Shun para hawakan ng kanyang kamay. Pagkatapos ng habulan, ang dingding sa ibang kwarto ay nadurog at lumabas ang isang doll na mukha na mayroong 7 susian. Pinuntahan ng grupo ni Shun ang mukha kung saan naghihintay ang 2 manlalaro. Anilang binilam ang mga susi ngunit napansing 3 pa ang kulam. Biglang dumating si Amaya sa eksena, daladala ang natitirang 3 susi at pinatay ang kasama dahil 7 lamang ang makapapasok sa next round. Ginamit nila ang mamasusi. Inanunsyo ng doll na sila ang mga nanalo at tumatras pabalik sa pader na gumawa ng 100. Isang boses ang nagsabi sa kanila na sundan ng butas at isuot ang mga binigay na damit. Dito na bunyag na ang mamalaro sa loob ng cube ay napapanood sa buong bansa. Sunod silang nakapunta sa isang frozen room. Isang malaking puting oso ang pumasok at nagpakilala. Kanyang nabanggit na kulay puti ang kanyang paboritong kulay at galit siya sa mga sinungaling at masasamang tao. Simple lang ang rules ng laro. Ang tanging dapat gawin ng manlalaro ay magsabi ng totoo. Ang bigong makasunod ay magre-resulta sa kanyang kamatayan. Ang laro ay nagsimula at tinanong sila ng kanilang paboritong pagkain. Pagkatapos nilang sumagot, naghinala ang oso na isa sa kanila ang nagsisinungaling. Binigyan sila ng 2 minuto para ibigay kung sino ang nagsisinungaling. Noong una, dinipensahan nila ang kanilang mga sagot pero nagduda at itinuro ang kasamahang sumagot ng kamote. Agad siyang tinapakan ng oso at namatay. Ba't pa kasi kamote ang sinabot mo? Ang sunod na tanong ay kung gusto ba nila si Shun. Lahat ng nakakakilala kay Shun pati na si Takumi ay sumagot ng oo at ang ibang hindi siya kilala ay sumagot ng hindi. Ang oso ay naniniwala na isa pa rin sa kanila ang nagsisinungaling. Lahat ng manlalaro ay itinuro si Takumi na siyang sinungaling dahil wala na silang kontak ni Shun sa matagal na panahon. Tinangkang iligtas ni Shun si Takumi ngunit pinatay pa rin siya sa huli. Dahil sa pagkawala ng kanyang kaibigan, subigaw si Shun at sinabi na ang sinungaling at traitor sa kanila ay walang iba kung hindi ang puting oso. Ang tinalabasan ito ay totoo at nabunyag ang totoong kulay ng oso. Nahuli na ang sinungaling at dinala ang mga nakaligtas sa huling parte ng laro. Ang 5 natitirang manlalaro ay dinala sa isang templo. Pagkabukas ng pinto, 3 wooden doll ang malugod silang tinanggap at binaki. Ang 3 doll ay nagpakilala bilang si Intelligence, Stamina at Imagination at inanunsyo ang huling laro na Kikdaten. Ang isa sa mga kalaho ay maglalaro bilang demonyo habang ang natitira ay maglalaro bilang mga biktima. Hanggat hindi pa nailalagay ng demonyo ang lata sa naitalagang pwesto, ang mga biktima ay may oras pa para magtago. Ang demonyo ay kailangang hanapin ang mga biktima. Kailangan na din itong pamalanan pagkatapos na makita ang kanilang mukha at doon ay pwede na itong ipasok sa loob ng pulungan. Sa paraang ito, kapag nahuli niya ang lahat at nasipa ang lata, siya ang idedeklarang panalo. Ngunit kung isa sa mga biktima ay magawang sipain ng lata, ang natitirang biktima ang magiging panalo. Subalit ang biktimang sumipa sa lata ay mamamatay dahil sa pagsabog ng lata. Ang 5 ay nagpalapunutan. Ang makakakuha ng red stick ang magiging demonyo. Sa kasamaang palad, ang masabang si Amaya ang gaganap bilang demonyo.
Nang magsimula ang laro, sinipan ni Amaya ang isang dal papunta sa lata para ito ay mahulog. Nilagay niya agad ang lata sa pwesto at sinimula ng paghahanap. Agad niyang nahuli ang dalawang estudyante. Sinakripisyo naman ni Ichika ang kanyang sarili para makatakas si Shun. Nang makulong na si Ichika, sumigaw si Amaya na hindi niya na kailangang mahanap si Shun para matapos ang laro. Sa kabila ng mga payo ni Ichika na siya'y magtavo, lumabas pa rin siya habang suot-suot ang isang baluti upang hindi makita ang kanyang muka. Sinabi niya kay Amaya na imposible nang mahuli siya dahil sa natatakpan ng kanyang muka. Natawa si Amaya sa kanyang itsura at madali niyang natanggal ang helmet ni Shun. Nang siya ay papunta na para sipain ng lata at tapusin ang laro, hindi niya napansing itinali pala siya ni Shun gamit ang isang kadena. Pagkatapos ay tumalon si Shun sa tubig para hilahin si Amaya. Sinubukang hilahin ni Amaya si Shun palabas ng tubig pero kanyang nakitang wala na sa loob si Shun. Dahan-dahan siyang lumapit sa lata nang biglang magawang makalaya ni Amaya. Tumakbo at nagkunahan silang dalawa pero nagawang masipa ni Shun ang lata. Naghanda silang dalawa para sa pagsabog ngunit wala namang nangyari. Sa wakas, ang laro ay natapos na at diniklara silang panalo maliban kay Amaya. Binunyag kang mamada na ang pagsabog ng lata ay gawa-gawa lang para mas gawing kawiling-wili ang laro. Ang galit na si Amaya ay kinuha ang isang dal at sinabing hindi dapat siya mamatay dahil siya ay napili ng Diyos. Nagsimulang tumawa ang dal at inahayag na wala sa kanila ang dapat na mamatay. Ang kanilang pagkapanalo ay pinagdiwang gamit ang makukulay na fireworks. Ang mga dal ay nagbigay din ng ice cream para ipagdiwang kanilang pagkapanalo. Habang kumakain ng ice cream, si Shun ay nagkaroon ng lakas ng loob para yayain lumabas si Ichika at ipaalam ang kanyang totoong nararamdaman. Masayang pumayag si Ichika subalit may napansin silang nakasulat sa sticks na magsimulang matunaw ang kanilang mga ice cream. Ibinunyag ng dal na sa kabila ng lahat na kanilang ginawa, kailangan pa din nila ng Zverka or Love para mabuhay. Napansin ni Amaya at Shun ang nakasulat na ikaw ay mabubuhay sa kanilang mga sticks. Habang ang tatlo naman kabilang si Ichika ay ang salitang ikaw ay mamamatay. Inatay ng dal ang mga natalo habang napanood ni Shun ang pagkawala ni Ichika. Hindi maipinta ang mukha ni Shun dahil sa kalunos-lunos na nangyari sa kanyang minamahal. Lumabas si Amaya at Shun sa itaas ng cube kung saan sila ay pinupuri ng maraming tao. Nagdiriwang ang lahat at tinawag silang anak ng Diyos. Masayang-masaya si Amaya habang si Shun ay napanuhod sa kawalan ng pag-asa at inahayag sa lahat na wala naman talagang Diyos pagkatapos na mawala sa kanya ang mga minamahal. Isa sa mga dal ang nagpakita at sinabing meron talagang Diyos. Natapos ang kwento kung saan ang kulubing lalaki sa movie ang nagkataong Diyos. At dito nagtatapos ang buod na ito. Kung ito po ay inyong nagustuhan, please subscribe sa Instant Tagalog Recaps. Ingat at maraming salamat po.